guys, welcome back sa ating channel. So for today, pupunta tayo ng Vogue Emus kasi basically inform na tayo na dumating na yung replacement panel. So usual yung unit dito, ang issue dito sa panel natin, no? Makita nyo, ito turn signal ko na siya, pero wala nag-i-indicate, diba? Pero dito umiilaw yan. Pero sa panel natin hindi siya nagbi-blink. Magbi-blink siya maya-maya pa. Tapos yun. So kahit yung hazard ganun din. Kahit i-hazard ko yan, kita nyo, nagbi-blink siya dito. Ayan, nakikita ko sa camera. Pero yung indicator, hindi. Tapos kung iilaw man siya dito sa ating panel is, ano siya, naka-steady lang. Ganun. Dapat nagbi-blink, diba? So minsan hindi ko alam, nakakalimutan ko, naka-on na pala siya. So ito yung same last issue na brinot up ko nung second PMS natin. So yun, nga pala, nakakuha tayo ng bagong intercom, no? Which is yung ASMAX. ASMAX na. Pero S2 lang yan. So hindi natin afford yung F1 Pro, yung top of the line. Pero well, same eh, mesh din. So yun, goods na goods pang ride, pang music. And ito, may bago tayong gloves from 5 Motorcycle, 5 RSC Evo. So bagay na bagay, although walang yellow, pero okay na din sa plain color, black white. And so let's go. Time check 11 na. Alright, let's go. Ayun nga pala, no? Itong 5 RSC Evo na gloves natin. Ayan. Nabili natin siya sa Hong Kong, no? So recently nag-Hong Kong tayo ng La Commander. Kasama sila Mama Tess and sila Wowo and si Ocean. Nag-enjoy sa Disneyland. So tayo, medyo sumegway tayo, no? So nag-iisip pa ako ng anong pwedeng bilhin. Pwedeng sapatos, usually gano'n naman, diba? Pag Hong Kong, sapatos, gadget. So, yun. Sakto nakakita tayo ng isang shop sa may Mongkok ata yun, Mongkok area. Pangalit is Helmet Kings. Or Helmet King lang ata. Solid doon, brothers. So, ang nabili natin is, aside from itong gloves na nakuha natin, alam ko meron din nito sa Motorworld. Sobrang mura ng ano doon, waist bag na waterproof. So para siyang Kriega R3, pero mas okay kasi medyo slim type siya. And at the same time ano na rin siya, waterproof. Mas mahal pa nga actually yung gloves kesa dun sa dun sa waist pack. So gusto ko sana kumuha na riding jacket na mesh. Medyo mahal dun sa kanila. Medyo mahal yung mga riding jacket dun. So naisip ko dito na lang bumili. Like may Sekmoto supply naman or ibang option, no? So doon kasi parang nagkakalaga siya ng mga 18, parang ganun, nasa ganung range, or 12k yata yun. Sabi ko wag na lang, at least kahit kaysa isa lang mabili ko, at least pag doon dalawa pa yung pwedeng makuha, diba? Dalawang item. So dito tayo dadaan sa Amadeo, Mendez pala to Amadeo. Bypass tayo papuntang Dasma. Actually baka hindi na, pero gusto kong bumili ng chain cleaner kasi gusto kong magpalinis ng chain. Hey guys, nandito na tayo papuntang Gentry. Lulusot tayo dito papuntang Open Canal, no? Papuntang palusot ng Imus. Sana hindi masyadong traffic, pero I doubt kasi laging traffic doon sa lugar na yon. So hindi ako makakita ng chain cleaner, no? Kanina pa tayo naghahanap. Check natin doon banda kung saan malapit.
So yun nga, no? Sana maging okay na yung panel natin after mapalitan ng pyesa. Buti na lang at under warranty pa nung lumabas yung issue. Actually nung una hindi ko siya pinapansin eh. Parang baka ganito talaga. Pero nung since pre-note up ko, buti na pre-note up ko last video natin nung nag second PMS. Yun, medyo hindi nga pala dapat ganun. So yun, ang gagawin is umorder ng pyesa, yes, papalitan nila free of charge. Kahit yata yung labor. Pero gusto ko sana rin magpa-chain cleaning na maayos. Kasi kung ako yung gumagawa, parang hindi ganun kaayos eh. Pero if ever wala, ako na lang din talaga. Order na lang tayo sa online. So it's a good day today. It's a clear sky. Walang ulan. Yung saya naman. Ay nga pala, no, may turn by turn signal tong ating motor, no. And hindi ko siya hindi ko rin nababanggit. Ang dami ko naalala. Hindi ko pala nababanggit yung pangalan ng ating motor. Ang name talaga nito is si Kyoto. Ang nangyari kasi nun, parang yun yung second trip namin ng Japan. Noong una nag-Tokyo kami, and then second trip is Kyoto. So after namin mag-Kyoto, naisipan kong bumili nito. Pero hindi pa agad-agad. Kasi syempre patience tayo. Sabi nga ni Commander, it's delayed gratification. Yun yung pinakamasarap eh. Tsaka perfect timing. Kasi nung una, diba sabi ko nga, muntik na ako kumuha ng Venturi. Tapos hindi ko alam na may ganito palang unit. After ilang years lumabas to. So yun, ito na nga yung traffic. Tapos yun nga, ito yung naging pinangalan ko na lang is Kyoto. Yung 4 wheels namin doon, pangalan naman ng Tokyo. Kasi right after din namin mag-trip, for some reason, very grateful kami is nagkakaroon ng opportunity. And that time talaga kailangan na namin ng 4 wheels kasi naglilipat kami ng bahay. And yun, very grateful na may mga ganito tayong blessings. Siyempre lagi natin pinapasalamat yan. 2 kilometers kakanan, saan yun? Traffic nga dito. Nakaw. Open canal na din kasi. Ay, balikan ko kayo mamaya pag medyo maluwag na. Yan tayo. Maimas na din sa wakas. Hindi naman sobrang traffic. Sakto lang. Time check, 12 o'clock. Dapat tayo ng 2 hours Inabot ng 2 hours ang biyahe. Pero goods naman. At least lunch time na. So kaya malapit na ang Christmas rush, mararamdaman na natin yung heavy traffic guys hanggang December na yan, diba? So ang pinaka-practical syempre ang magmotor. Pero pag ganito naman kasing kainit, no, parang ang hirap din. Ang hirap din magmotor, talaga lang. Fermata
nagbebenta ng quality na mga guitars, D&D, ganun. Solid din talaga tong ano natin, tong intercom na nakuha natin. Asmax S2 sa Shopee. Lagay ka na lang yung link. Pero nung 1111 kasi nakuha lang natin siya ng ano 2.5. From 4.9 naging 2.5. O, diba? Abangan nyo ulit sa 12.12. Magkakaroon ulit yan ng sale. At sana may mga stock pa, no? Hindi naman totally maubos yung stock. Or baka nga pinapaubos na lang yun eh. Ito na! Right here. Kung wala namang ginagawa, sana hindi sila busy. Plug and play mo. Yun nga eh. Yun nga guys, no? Ito yung problema. Sabi ni Boss Tony, kahit yung bago nating panel dito, pyesa, ano pa rin siya, ayaw pa din mag display. O baka sa wiring o sa switch. Sana maayos. Guys, so okay na. Ito lang pala yung salarin. Ating relay. Maluwag na isang contact. May ina na pala. Nahirapan pa kami ni Boss Tony. 12 watts. Hey guys. So okay na, no? Na-diagnose na ng solid ni Kuya Tony, ni Boss Tony, yung head mechanic dito sa Vogue Emus. Yan, no? So hindi pala yung panel yung problema. Ang problema pala is yung relay, yung blinking relay niya. Mahina na yung bato ng relay. Yun nga lang, wala silang stock ng pyesa ng relay dito. So it's either maghanap tayo sa mga motor shop, no? Or online. Kasi nung tinest nila, yun lang talaga pala yung issue. So, goods. Salamat sa Vogue Emus. Tsaka kay Sir Eric na dinouble check pa kung yun lang talaga yung issue. Kasi hindi siya under warranty pag mga relay, kasi para siyang bombilya din. So yun, medyo naghintay lang tayo ng matagal kasi may nauna sa atin. Late na rin kasi tayo pumunta. Mga 12 na tayo dumating, no? Or 1 ata. So all goods. So ako na lang magkakabit if ever may makita tayong pyesa nun, either sa shop or Shopee. Alright guys, so tayo pauwi na today and from Vogue Emus. And na-diagnose na ni Kuya Tony so hindi talaga problema yung ating AC panel. Pinaka problema talaga is yung relay. So yun, kaso wala lang pyesa available.
So mangyayari, nakahanap ako ng pyesa, no? Kaso ang mura lang niya, 40. So hindi ko alam kung tatagal yun, pero pansamantagal. Yes sir. Basic lang naman yung problema pala. So buti na lang hindi talaga yung panel yung issue. Panel, yung issue lang ay yung flasher relay. So, nakabili tayo, kaso ang problema hindi, bukod sa mura na, hindi pa alam kung ano talaga, kung anong ilang watts yun. Titignan pa natin. Dito muna ako pala. Dito lang ako ng salamin. Dito tayo sa Harley, oh. Harley. May Harley pala dito sa Imus. So, rektahin na natin to. Papuntang Dasma. May papaship pa tayo dun eh. Tapos yun. So, salamat kay Kuya Tony, no? Medyo tricky siya, pero at the same time, basic lang pala yung solusyon. Which is nung una, hindi namin naisip, baka yung relay, diba? Usually pag ganun, pag blinker, relay talaga yung dapat unang maiisip. Kaso, mag-overthink kami. So, umorder pa tuloy ng panel. Napatagal pa. Pero thankful ako kay Boss Tony. Tinawagan din ni Boss Tony si Sir Eric, no? Yung master mechanic ng Vogue sa Caloocan. Pero unfortunately hindi siya kasama sa sa warranty kung if ever may available na pyesa. Syempre kasi parang wear and tear siya eh. Parang bumbilya din yung relay, diba? So yun. Pero mura lang nabili natin, 40. Pero maghanap tayo ng medyo branded para tumagal. Para hindi na tayo mag-worry, hindi tayo palit ng palit, diba? Yun lang, hindi na tayo sa Imus. Ang tawag ng mall na yan sa Ayala yan eh. Yung pakaliwa na yan, papuntang Daang Hari. Ito, open canal yung sa kanan. Tsaka pag nakita ko, pag nagpalit pala ng panel, mare-reset yung odometer. Pangit, diba? Matatanggal yung record natin na 8,000 odo. Kaka 8,000 lang pala. So happy 8,000 sa ating Vogue. Sa ating Vogue 525 DSX. So yun lang, no? Salamat sa panonood. Kung umabot ka sa last part na to, maraming salamat. And sa mga nagsusubscribe, ay di tayo masyadong active, salamat pa din. Abangan nyo ang next ride ng Casual Coffee Riders. Sana maging maganda yung panahon this weekend para makapag-ride tayo. And since meron natin tayong pang-coms, which is yung Asmax S2 from Sec Moto Supply, na solid. Mesh na din siya, and may universal pairing din, voice command. Sobrang sulit. Ayun, so meron nga pala din tayong Facebook as Mark Nomad, and meron din tayong TikTok. Kasi hindi ko pa na-upload yung iba nating previous shorts doon. Mark Nomad Ride lang ata. Mark Nomad, basta parang ganoon. So yun nga pala, may nakausap tayong parang interested buyer kanina. Naka PG1 si sir eh. So shoutout sa'yo sir kung napapanood mo to. Interested siya sa tulad ng unit natin, Vogue 525 DSX. Dati daw siya naka V-Strom eh. So binenta niya yung V-Strom kasi may mga problema na sa makina.
Sabi ko, tsaka medyo aware na din siya sa Vogue. Like, it's from Lonsin Motor sa China. Eh, nakausap natin sila Miss Rachel po kung bibili na sila. Bibili na si Kuya. Bibili na si Sir. By January pa ata. So, kinunbin sa atin, sinail stock natin konti, no? Para syempre naman, tulong na rin natin kay Vogue. So, yun guys, maraming salamat sa pagsama. And although hindi talaga technically na-fix, no? Kasi tingnan nyo, mag-signal ako ha. Hindi siya nagbe-blink. Dapat nagbe-blink yun. Tapos minsan faulty siya pag ride. Ayan o, hindi siya nagbe-blink. Pero na-figure out na natin yung pinaka-issue. Eh, nakabili tayo ng relay na mumurahin, pero syempre kailangan natin palitan ng medyo quality. Alright guys, so maraming salamat. See you in the next video. Ciao. Ayun na nga, may nagbuguan, may nabangga pa. Bangga si Kuya Rider. Alam nyo, malimit yung banggaan talaga dito, no? O, Lady Rider pa pala. Buti safe naman. Pero syempre kailangan niya magpa-check. So ingat tayo lahat guys sa pagmamotor. Kahit 4 wheels pa yan, syempre ingat pa rin tayo. Eh, laging anticipate talaga. Huwag tayo masyadong magmabilis. Magaling gumamit ng preno. Matalinong pagpapreno.